Hello, good morning. Ayan, may buhok na ako. Hindi masyadong kalbo. Ayan, kailang puti. Kasi uban. Ayan. Sombrero tayo kasi baka mamaya tayo ng mga makita tayo ng mga estudyante. Baka magkagulo sila. Ayan. Okay. Ay, trabaho muna tayo. Kasi ito namang kumpanya na to sa mga benefits namin. Ay nako, nakaka-stress ito. Kahit malaking tulong ito sa akin nung inopera ako, pero stressful sila, promise. Ayan, imaginein mo naman, hindi daw ako nakahulog sa kanila ng April 17, January 2019 at saka February 2019. Tapos, premium at saka penalty, umaabot ako ng 47,317. Huh? Diyos ko, actually, ang dami nito, parang, saan ba yun? Saan ba yung listahan ko nitong inanon? Parang 11 months. 11 months ang inanon nila nito eh. Saan ba yung kahabaan nito? Yung binigay sa, kauna-unahang bigay nila sa akin. Ayan, tingnan mo. Ang daming buwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 months. Iba-ibang taon. Wala daw akong hulog. Stressful. Ngayon, sa 11 months na yon na i-provide ko yung mga tawag dito, mga resibo. Ang natira talaga na hindi ko makita, naalis na yon. Ang hindi ko talaga makita ang resibo, itong bagong pinadala na sa akin. April 2017, January 2019 at saka February 2019. Umaabot ako ng 47,000 nung una. Nasa kulang-kulang 97,000. Ngayon bumaba ako sa 47,000 kasi naibigay ko yung resibo. Yan, naalis na. Pero ito, sabi ko, alam ko bayad ko to eh. Ang problema lang talaga yung resibo. Sabi ko, kaya yung sinasabi ko sa tagabayad nito, yung resibo talaga, ingatan kasi pag wala tayong makita, imagine mo yon, kung hindi ko na ipakita yung resibo noong 11 months, di yun ang 97,000 ang bayaran ko. Pero dahil na-provide ko, yan, bumaba siya. Pero 47,000 pa rin. Teka muna. Itong February 2019, yung pagpunta ko kasi noong napadala nila to, nakita ko naman ang resibo. Ayan, 2019 ng February. Applicable month, ayan, February 2019. Pero nandito pa rin. Tapos, nung sinabi nilang wala pa, nagbayad din ang anak ko. Tapos, nadubli na tuloy. Kaya noong nadubli na, ayan, may requirements na ako. Pagbayad, ang dali-dali bayad. Para ma-refund yung binayad namin, ang daming requirements. Ayan. Tapos nandito pa pala. Nagpromissory pa naman ako nito. Nabayaran ko within 4 months or terms. Tapos kasama pa pala yung nadubli na ang bayad. 12,000 din ito. Napaka-stressful mo. Talaga man. Ayusin mo lang. Kailangan sugurin ko naman ito doon. Magpunta na naman ako doon kasi baka chinachap-chap. Teka. Baka chinachap-chap na nila. Imagine mo, sinama pa yung nadubli na nga ang bayad. Kasama pa dito. Kung 47,17 divided by 4, 11,800. Samantala, itong 47 na ito, 47,317 minus nung na-double pay na nga. Sus, para bang, ito talagang, gigigil ako sa iyo. Divided by 14, na lang? 8,000 na lang. 8,000 ang bawat buwan. Pero alam ko, bayad ko talaga to. Pero problema lang talaga, wala akong ma-provide na resibo. Hindi ko talaga, kahit anong gagawin ko, wala na akong makitang resibo nito eh. Kaya, ito na naman ang lalakarin ko. Kaya, careful ha, yung mga nagbabayad ng Pag-ibig, SSS, PhilHealth, kung anong kahit yung mga housing loan natin, kailangan naka-file talaga yung mga resibo dahil pag sila na-miss nila yon at hindi tayo aware sa resibo natin, tayo pa rin ang magbabayad.
pastilan. Para naman ang dali-dali ng pera, ano. Kaya ingat na ingat ako sa mga resibo talaga. Pero nagkataon lang talagang hindi ko alam kung nasaan. Kasi mami ba yun, 2019, ngayon lang sila naggagaganyan. Sabi ko nga, kung hindi ko na i-provide, kulang-kulang 100,000 ang babayaran ko sa, na ito. Ewan ko sa iyo. Pero bawal ma-stress. Bawal ma-stress. Kaya pag mayroon kang pera, bayaran mo na kahit nakakainis na, di ba? Bye-bye.